Okay, good morning. So ito na ang ating weekly update. Ngayon ay Thursday, March 26. And yan, tulad na nakita nyo, na-transfer ko na. Ito yung recent transfer natin. Ang batch nito ay, basahin ko na lang, ay batch 11 yata ito. Batch, batch 11 ng 2026. So tinanim ko siya nung March 13. So na-transfer na natin ang harvest niya isa, April 24. Yan. So makita niyo yan, 90. Pero nagkaroon tayo ng challenge ngayon. So mababa ang sales. And dahil hindi ako kumuha ng other possible resellers or pwesto, medyo mahirap din yung galawan kasi mabagal din yung sales eh. Pero hindi rin advisable pala na kumuha ako ng maraming consignment kasi ang problema, sobrang init ngayon. At pag sobrang init, yun ang napapansin ko, within a day or two, lanta na yung naka-display natin na lettuce dun sa kanila. And dahil tayo ang sumasalo nung loss, malaki din nawawala sa atin. So ngayon, tinotone down natin. So kahapon lang din, 'di ba dapat usually Friday ay magtatanim na tayo, ay hindi ko tinuloy. So yung nangyari, kahapon lang din ako nagtanim ng gabi. So every 12 days na ang tanim ko. So from dating 7 days, ginawa ko muna ng 12 days. And binawasan ko rin muna, from 90 ginawa natin 60, so 4 na box lang muna tayo. Ginawa ko yon kasi gusto ko lang muna masustain yung renta natin dito. May konting kita doon, pero yun. Basically yun yung target, is para ma-maintain lang muna dito habang inaaral pa natin or naghahanap pa tayo ng possible resellers. Pero ang resellers na kukunin natin ngayon ay hindi na consignment, direct to farm na. Ito yung farm gate price natin na i-implement, which is ganun din naman yung setup natin dun sa labas, which is 30 pesos ang bigay natin, 40 ang bigay ng stores. And sa atin yung losses pag may nalanta or papalitan, kasi parang every 3 days pinupuntahan ko na pinapalitan ko lahat ng nandun kung may nalanta man, pero possible lanta na yun sa sobrang init ngayon. So ganun yung nangyayari. Pero syempre napansin ko na hindi siya ganun ka optimum or optimal na setup. Kailangan talaga makahanap ako ng pupunta dito para kumuha. Kaya pakita ko lang sa inyo. Yun may setup tayo doon. Isa, dalawang lettuce lang din nilalagay ko doon. Pero yun nga, hindi siya ganun ka-benta. Akala ko may mga neighbors din ako na interesado talaga para bumili. Pero ewan ko kung nahihiya or kung ano man. Pero tuloy lang. Tuloy pa rin yung setup na yon para malaman ko rin yung situation ng mga display ko sa labas. At isa sa bagong ginagawa ko ngayon is, di ba dati, harvest, puputulin mo mga 1 to 1.5 inch nung ugat. Ngayon hindi na. Although sa loob ng box niyan, kasi parang nagdidikit-dikit yung ugat, pinuputol ko lang yung pagitan nila. So yung buong haba ng ugat dinadala natin sa store. So hopefully makatulong yon para hindi basta-basta malanta ang ating lettuce na naka-display. Ayun. Yun yung nakikita kong or ginagawa ko ngayon. So ito, ang harvest nito ay nung Friday pa, ay Thursday na. So 1 week na siyang ganyang karami. Ang nangyari diyan, natuyuan tong isa, kaya wala na. Ito naman, naubos ko na sa display. So may mga nabawasan rin ako sa iba. So ganun din naman. Siguro bukas maglalabas ulit ako dyan ng mga 12. Then hopefully kung magkaroon tayo ng yung mga customers natin na order sa atin, yun, pwede nating mabawas pa dyan. And parang sinama ko lang sa diet ko na 1 to 3 heads ang kinakain ko muna per day. Ano yan, ginagawa kong gulay kasi. So
Pag fresh kasi, parang konti ang nakakain ko. So, ang ginawa ko, sinutay ko. Kumbaga, ginisa. Ginisa sa garlic. And asin, paminta, tsaka oyster sauce. Pero konti lang kasi nagko-control tayo ng pagkain ngayon eh. Nagko-control pala ng calories. So, yun. So, ito yung pinakabata. Ito yung sumunod. Then, ito. Tapos, ito. Yun o. Tapos, ito. Yan. Magkabatch yan. Tapos, ito yung current natin na ina-harvest. So, yung next in line natin is ito. Yung 6 na boxes. So, medyo marami pa. It is a challenge, pero kumbaga, bagong way naman to ng pag-iisip. Anong gagawin natin. So, medyo exciting, pero definitely challenging. Pero alam ko, kaya naman i-sustain. I-sustain lang muna natin yung renta natin dito. And kung kikita tayo, di much better. Habang inaaral pa natin or ginagawa natin ng paraan kung paano mag-increase yung sales natin. So, dapat pala, yung ginawa ko dati ay naghanap talaga ako tuloy-tuloy ng mga pwedeng bentahan or pwedeng bumili. Para at least, laging ang problema ko ay production, hindi sales. Diba? So, sa inyo, kung nakahanap na kayo ng mga bebentahan nyo, as much as possible, hanap pa rin kayo ng other possible customers. Kasi mas maganda yung lagi kang kulang. Hindi naman laging kulang. Kumbaga lagi mo nauubos yung or wala kang nagiging problema sa pag-release ng tanim. Ayun nun. Ito naman, hindi ito dahil sa hindi ko nabenta. Other or most of ng mga rejects ko yun ay dahil sa heat stress. May mga box ako, which is napansin ko nga ngayong summer. Nakita niyo naman kung gaano kataas yung mga tubig dyan, di ba? Ubos yan within 42 days. Hindi naman ubos na ubos, pero almost depleted. Kaya pagdating ng 42 days, nagdadagdag na ako ng tubig sa kanila. Ang dinadagdag ko, diretso from gripo eh. So, chlorinated pa yan. Pero yan, nilalagyan ko na sila sa mga tatlong ganito. Hindi ko lang alam kung ilang liters to eh. Siguro mga 2-3 liters yan. Yan. Tatlong ganyan, dagdag ko dyan. Then, yun na yung magsusustain sa kanya after mga more than 2 weeks. Mga 2 weeks siguro. Mga ganun. Hindi, less than 2 weeks. Mga 12 days. Yan, 12 days. Kasi, mabenta ko man yan o hindi, nilalabas ko na yan. Kasi, kailangan ko magtanim ulit. Yun yung cycle kasi natin eh. And dahil 90 yon, medyo laki-laki yung loss. Parang sa previous batch ko, parang ang loss ko mga nasa 30 plus pieces eh. So malaki yon. That's 30% loss. Pero yung 30% loss na yon, so kung meron kang, sabi mo 70 o sabi mo 60% sales, goods na yon, makakapagtanim ka ulit kasi 30% lang naman kailangan ko para makapagtanim ulit. So may extra akong 30% nakita. Diba? Hindi pa rin lugi, pero kumbaga hindi ka ganun kasaya. Yan. Pero yan, usually yung iba magtatanong, gagana ba yan? Well, gumagana. Ang gusto ko nga, itaas lang to ng konti itong head, yung taas. Kasi yumuyo ko ako. Medyo yumuyo ko. So yung bago kong dinesign doon sa taas is mataas. Pero ang problema ko, kulang ako ng bakal. Kaya gusto ko na tong i-recover para magamit ko as bakal. 1 inch ba to? Hindi ko sure kung magkaiba. Baka magagamit ko kasi talaga yung bakal niya kasi 3 meters yan. Kasi kailangan ko na lang yung pag ganun doon eh. Yun, yung mga haligi, 4 na haligi, okay na. Ay, may kulang pa palang konti. Pero ganun. Pero mas mataas yun. Kung ito is 140, mga 145, yun is nasa 160. Ano mga ganyan, 160. So halos kasing tangkad yun. Kasi 165 cm ako eh. So halos kasing tangkad ko yun. Much better yun. Ang iniisip ko na lang kung
itataas ko pa ba yung height ng patungan or hindi na. Possible hindi na, okay na ako dyan sa 40 cm. 40 cm yan, tandaan nyo mga tropa. Ayun, parang dinagdagan ko lang yata ng 2.5 cm. So yun lang. So parang 42.5 cm yung bago kong design. And palagay ko goods yun. Goods na goods yun. Ayun, so far so good naman. Nakita ko naman yung mga bakal, okay. Hindi ko palang napipinturahan lahat. Tinatamad magpintura no. Wala naman, yun lang. Wala naman akong ibang gagawin ngayon. Titingnan ko muna kung may kailangan si Kuya Jojo na bagong batch. Kasi yung batch na binigay ko sa kanya nung linggo na 8, isa lang ang nabenta. Yung 7, malamang reject na. Ganun talaga. Pero nagpalit na ako sa kanya kahapon ng 4. Tapos 3 yung na-reject ko muna. Kasi yung iba medyo okay pa itsura. Yan. Tapos pag nabawas ulit, kukunin ko muna yung mas pangit as reject. Tapos palit ulit tayo. Yan. Isa lang namatay natin dito. Ayan. Maliban dun sa natuyuan. Yung isa kasi natuyuan yung box eh. Pinalitan ko lang ng plastic lining. Okay, so yun lang. Yung pesto ko naman dun, dadagdag tayo dyan. Kasi na yan pick and pay. Ayan. Although wala pang bumibili, pero pick and pay yan. Mga 3 days pa lang. Pick and pay. Kuha sila dyan, may plastic, tapos lalagyan nila yung bayad doon. Ayan, doon. So lalagyan natin yung tanglad, lalagyan din natin yan ng basil. So babalik ulit tayo sa basil. Pero, yun nga, naka-display na lang dyan. Para ang goal kasi natin, yung customer yung pupunta dito sa farm. Then tanim lang tayo ng tanim. So yan, mababawasan yan unti-unti. Unahin ko ito Ito. Ang ibebenta natin is hindi lang basta tanglad, kundi seedlings. Paano ba? Basta, ganyan, kukuha ko ng ganyan isa. Ayun makita nyo, ayun Iba yung gumawa ko niyan dati, yan. Kuha tayo niyan, isang bungkos, benta natin ng 20 pesos. Seedlings naman siya, hindi natin siya yung per peraso. Tingnan din natin kung per peraso. Anyway, that's it. Thank you very much. And hopefully tuloy-tuloy or nag-start na rin kayo magtanim ng sa inyo. At magiging okay din yan. Bye-bye!